Uy, Ada! Pwedeng makitabi? Oh, Fernan. Sige, maupo ka. Nag-aaral lang ako para sa exam natin bukas. No, sipag talaga mag-aral. Sayang kasi nang ibinabayad ni Lola kung hindi ako mag-aaral ng maayos. Alam mo, sa totoo lang, nakakahanga ang galing mo sa mga subjects natin. Hindi naman ako magaling. Sadyang nag-aaral lang ako ng husto. Ikaw, kung mag-aaral kang mabuti, sigurado ako tataas din ang mga grades mo. Talaga? Oo, wala kang bilib sa sarili mo. Alika, upo ka muna. Kanina ka pa nakatayo dyan eh. Umupo si Fernan sa tapat ni Ada. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga aralin. Ngunit hindi nagtagal. Mula sa malayo ay nakita sila ni Suzette. Naningkit ang mga mata niya. Halatang selos na selos sa nangyayari. Ayaw na ayaw nitong may ibang kasama ang kanyang boyfriend. Dahan-dahan itong lumapit kina Ada at Fernan. Kapansin-pansin ang bilis ng kanyang mga hakbang at hindi maitatago ang kanyang inis sa mga nangyari. Bakit magkasama kayo? Salamat, Ada, ha? Kinakausap kita. Huwag mo akong deadmahin. Bakit kayo magkasamang dalawa? Suzette, nagre-review lang kami ni Ada. Magaling siya sa math. Kaya sigurado ako matutulungan niya ako para makareview ako ngayon na maayos. Alam mo naman kung gaano ako kahina sa math. Talaga lang ha? Sa dinami-dami ng magaling sa math sa campus na to, ang babaeng ito pa talagang napili mong lapitan. Ano bang meron sa babaeng ito na mukhang mangkukulam? Ano ka ba? Bakit ka ba ganyan makitungo sa kanya? Hindi ka naman niya inaano. Talaga lang ha? Akala ko ba matalino ka? O baka naman may ibang dahilan ng paglapit-lapit mo sa kanya? May inililihim ka sa akin. Meron ba akong hindi alam? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag mong titigan ng ganyan si Ada. Nakakaya sa kanya. Ako itong lumapit sa kanya kaya nakahihiya na mag-asal ka ng ganyan. Yung babaeng yan ang dapat na mahiya. Alam nang may girlfriend ka na. Lapit pa ng lapit sa'yo. Hindi nga siya ang lumapit sa akin. Ako ang lumapit sa kanya. Ano ka ba? Nakakaya ka. Ako pa ngayon yung nakakahiya. Kung meron mang dapat mahiya, yung babaeng yan nasaksakan ng pangit. Hoy! Anong motibo mo sa pagtulong-tulong mo sa boyfriend ko? At gustong-gusto mo naman ang pagdikit-dikit niya sa'yo? Wala akong ibang motibo, Suzette. Nagtutulungan lang kami ni Fernan para sa exam. Wala naman natang masama doon. Ang masama, kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng lapitin ng boyfriend ko, ikaw pa talaga. Ano bang meron sa'yo na hindi makita sa akin ni Fernan? FYI lang ha, matalino sa Fernan. Kaya nakapagtataka kung bakit lumalapit siya sa'yo. Hindi lang isang beses, maraming beses na. Suzette, tama na. Nakakaya kay Ada. Siya nga ang dapat na mahiya. Hoy, tigil-tigilan mo ang boyfriend ko ha. Kapag lumapit pa siya sa'yo, ipagtabuyan mo. Hindi mo magawa dahil gusto mo rin. Gustong-gusto mo rin ang ginagawa niyang paglapit-lapit sa'yo. Pasensya na, hindi ko alam. Masama na palang mag-entertain ng kaklase ngayon. Pero wag ang boyfriend ko. Suzette, ano ka ba? Tama na. Hindi na maganda ginagawa mo kay Ada. At pinagtatanggol mo pa ang babaeng ito? Ha? Teka, anong gagawin mo? Teka, bakit mo kinukuha yung bag ko? Ang mga gamit ko! Bakit mo pinagtatatapon? May gusto ka sa kanya. Umamin ka. May gusto ka sa boyfriend ko. Suzette, enough! Tama na! Nagulat si Fernan at ang ibang mga estudyante nakatingin sa kanila. Tahimik ang lahat. Samantalang si Ada ay tahimik na pinupulot ang mga gamit. Sa loob-loob niya, gusto niyang turuan ng leksyon si Suzette sa ginawa nitong paghulog ng mga gamit niya. Pero mas pinili niya na lang ang manahimik upang hindi na lumaki pa ang gulo. Tumayo si Fernan. Pilit na hinarang si Suzette. Halos nag-aapoy pa ang mata ng dalaga sa galit at selos.
Wala kang karapatang gawin yan. Ilagay mo sa lugar ang pagsiselos mo. Nakakaya ka. Pinagtitinginan tayo ng ibang estudyante. Nagbi-video pa ang ilan, no? Gusto mo bang kumalat ang kahiyan mong to? Sige, mag-iskandalo ka pa. Magkalat ka pa. Hoy! Itigil nyo nga yung video na yan! Itigil nyo yan, ha? Nakakaya ka. Hindi ako naniniwalang magkaibigan lang kayong dalawa. Hindi ako ipinanganak kahapon lang. Hindi lalapit ang lalaki sa babae kung wala siyang motibo. Alam mo, kung maaga-aga ko lang natuklasan yung ugali mo, sana hindi na lang kita niligawan. Aanhin mo naman yung ganda ng itsura mo kung masama naman yung ugali mo. Di na ako magtataka kung bakit walang tumatagal sa'yo. Dahil ang pangit ang ugali mo. Nang dahil sa babaeng yan, nasasabi mo ang lahat ng bagay na yan sa akin? Etong tatandaan mo, Fernan. Ibahin mo ko sa mga babaeng niloko mo. At ikaw na babae ka, tigil-tigilan mong boyfriend ko. Dahil kung hindi, I will make your life miserable. Ada, okay ka lang ba? Ako na humingi ng pasensya sa ginawa niya. Ako tuloy yung nahiya sa'yo. Ako na magpupulit ng mga gamit mo na itinapon niya. Okay lang, Fernan. Sanay na ako. Sanay? Sa mga tao, hindi nila ako tanggap dahil sa itsura ko. Hindi, mali ka. Hindi totoong hindi ka nila tanggap. Ako, tanggap kita. Paano kung hindi ako magaling sa math? At sa ibang mga subjects, tatanggapin mo pa rin ba ako? Oo naman. Sa pagkakaibigan, hindi na mahalaga ang itsura o ang estado ng buhay na meron ka. Ang mahalaga, yung tunay mong kalooban. Pasensya na talaga sa ginawa niya, ha? Hiyang-hiya talaga ako sa ginawa niya sa'yo. Makabubuti siguro nakalimutan mo na lang muna yung paglapit-lapit mo sa akin. Ayusin niyo munang dalawang relasyon niyo. Pakiusap. Naparito ako para abutin ang mga pangarap ko. Hindi para gugulin ang oras ko sa mga walang kabuluhang bagay. Kung lalayuan kita, baka lalo ka niya ibuli. Pero huwag ka mag-alala. Hindi niya na magagawa uli yun sa'yo. Ipagtatanggol na kita sa kanya sa susunod. Wala nang nagawa si Ada sa pangungulit ng binata sa kanya. Sa totoo lang, magaan naman talaga ang loob ng babae sa binata. Natatakot lang siya sa maaaring kahinatnan ng pakikipagkaibigan niya sa lalaking hinahangaan halos lahat ng kababaihan sa campus kung saan siya nag-aaral. Itinuon na lamang ni Ada ang kanyang sarili sa pag-aaral. Lalo silang naging malapit ni Fernan dahil sa kanya, unti-unting natanggap ng lalaki ang subject na math. Ang daming natutunan ng binata sa kanya. Kaya lalo pa silang napalapit sa isa't isa. Samantala, wala silang kaalam-alam sa plano ni Suzette kay Ada. Oh, bakit imbierna ang mukha? Yung Ada na yan, kahit pinagsabihan ko na siya, lalo pa niyang inaakit si Fernan. Grabe siya. Sobrang kapal ng mukha. Anong aasahan mo sa itsura pa lang? Prom din na at halatang walang class. Hindi ko nga guess kung bakit lapit ng lapit ang boyfriend mo sa kanya. Hindi pwedeng ganito. Ang sabi ko layuan niya si Fernan. Pero lalo pa niyang tinidikitan. So, what's the plan? Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Tama ka dyan. Hindi ka dapat pumayag na agawin sa'yo si Papa Fernan na babaeng yon. O ano balak mong gawin? Tutulungan kita. Makinig ka. Ganito ang gagawin natin. Isang bagay na pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Binalaan ko na siya, pero hindi siya nakinig. Pues, tingnan lang natin kung hindi niya palayuan ang boyfriend ko sa gagawin ko. Hindi lang boyfriend ko ang lalayuan niya,
pati ng school na to. Siguradong lalayuan niya rin. Ngiting aso namang nagtawanan ang dalawa habang binabanggit ni Susette ang plano niya. Gigil na gigil ang dalawa na isakatuparan ang kanilang plano. Lalo na si Jaya, inis na inis kay Ada dahil simula nang dumating si Ada, hindi na nito nagawang mag-top sa klase. Pakiramdam niya, inagaw na ni Ada ang lahat sa kanya. Sa kabilang dako naman, kinakausap ni Aling Saling ang apo dahil baka sa mukha nito ang pag-aalala. Apo, napapansin kong parang ang bigat ng loob mo nito mga nakaraang araw. May problema ba? Wala po la. Medyo nahihirapan lang po ako sa isang subject. Baka hindi ko makuha yung with high honor eh. Kaya iniisip ko lang po yun. Apo, abay wag mong i-pressure ang sarili mo. Hindi naman namin nire-required na ikaw ang maging top sa klase eh. Masaya na kaming nakikita kang nag-i-excel. Basta ginagawa mong best mo, sapat na yon para sa amin. Opo la. Ginagawa ko naman po yung best ko. Mabuti na lang ganito ang iniisip ni Lola. Ayokong malaman niya na may nambubuli sa akin. Kilala ko si Lola. Hindi siya papayag na may mga api sa akin. At siguradong gagawa siya ng paraan para gantihan sila. Ayoko nang lumaki pa yung gulo. Eto nga pala po ang allowance mo. Alam kong scholar ka. Pero kailangan mo pa rin to para sa mga gastusin mo sa boarding house. Salamat po Lola. Malaking tulong po ito. Basta apo, tandaan mo lang. Kahit anong mangyari nandito ako, huwag mong pahihirapan ang sarili mo. Kaya mo yan. Opo la. Sige po, aalis na po ako Babalik na po ako sa boarding house. Ingat ka apo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Opo Lola, salamat po ulit. Saling! Lola? Huwag mong pansinin. Buksan mo itong pinto! Nandyan na! Lola! Ako na ang aharap. Dumito ka na lang muna. Kung ano man ang marinig mo, huwag mong papansinin. Ano bang problema mo? Alisin mo ang kulam sa asawa ko! Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaangmaangan pa! Alam ko na mangkukulam ka! Walang ibang gagawa ng pananakit ng tiyan sa asawa ko, kundi kayo! Ito ang tatandaan mo ha! Mangkukulam ka! Oras na mapahamak ang asawa ko, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo! At anong gagawin mo? Papatayin ko kayong lahat! Patunayan mo na ako nga ang may gawa. Oras na mapatunayan mong ako nga ang kumulam sa asawa mo, hindi kita pipigilang patayin ako. Huwag ka nang magmaangmaangan pa! Ikaw lang ang kilala kong mangkukulam dito na pwedeng gumawa nun sa asawa ko! Matagal ko nang tinigilan ng pangungulam. Kung meron man siguro akong kukulamin, yon ay walang iba kung hindi ikaw. Dahil sa katalasan ng dila mo. Anong kasalanan ng asawa ko ha? Bakit niyo siya kinukulam? Ay, ikaw kaya ang sumagot sa tanong mo. Anong hugot ko sa buhay at bakit ko siya kukulamin? Ano bang mapapala ko kung gagawin ko yon? Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo kung bakit siya namimilipit sa sakit? Kung totoo man na may nangungulam sa kanya, tanungin mo siya kung may naagrabyado siyang tao. Huwag yung basta ka na lang susugod dito para guluhin kami at pagbintangan ako na nangungulam sa asawa mo. Oras na mapatunayan kong ikaw ang kumulam sa asawa ko. Sasamain ka sa akin. Umalis ka na rito bago pa ako tumawag ng barangay at ipadampot ka. Huwag ko lang mapatunayan na ikaw ang kumulam sa asawa ko. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Lola,
Narinig ko po lahat ng pinag-usapan nyo. Totoo po ba yun? Apo, matagal ko nang tinigilan ng pangungulam na yan. Isinuko ko na ang pakikipagsangkot ko sa ganong gawain. Gusto ko nang magbagong buhay. Lola, hindi ko lang kasi matim na yung perang binibigay nyo sa akin galing sa pangungulam mo. Hindi ako nangungulam. At hindi galing sa pangungulam ang ibinibigay ko sa iyo. Galing yan sa pensyon namin ng lolo mo. Kaya sige na, bumalik ka na sa boarding house mo. Huwag kang maniniwala sa sinasabi niya. Pinag-iinitan niya lang kami. Kaya kung ano-anong pambibintang ang ginagawa niya sa amin. Pinaniwalaan na lamang ni Ada ang sinabi ng kanyang lola. Pero hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mga narinig sa lalaking sumisigaw at galit na galit sa kanyang lola. Alam niya kasi ang dating ginagawa ng kanyang lola ay mangkukulam. Nag-aalala rin si Ada para sa kanyang lola, lalo na sa mga pagbabanta ng mga tao sa kanya. Kaya ang motivation niya sa kanyang sarili ay mag-aral siya ng mabuti para maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Nang hindi na bumalik pa ang kanyang lola sa pangungulam, halos kalahating oras din ang biyahe sa jeep mula sa bahay ng lola niya patungo sa kanyang inuupahang boarding house. Pagdating niya doon, ganun na lamang ang kanyang gulat sa kanyang nakita. Nang maratnan niya sa kanyang inuupahang boarding house ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Pormang-porma ang lalaki na tila manliligaw. May pagkain ding pang mga dala. Wala nga lang bulaklak. Oh, Ada! Sakto, kararating mo lang pala. Akala ko nga maaga akong dumating. Pero mabuti na lang nandito ka na. Fernan, anong ginagawa mo rito? Naisip ko lang kasi na dito na lang ako magpa-tutor sa'yo. Mas madali, di ba? Para iwas na rin sa girlfriend ko kung sakasakali. Pero bakit ang dami mong dala? Eto, wala lang to. Parang thank you na rin sa mga tulong mo sa akin sa pag-aaral. Alam kong busy ka rin pero gusto ko sanang bumawi kahit papano. Kulang pa nga ito sa lahat ng tulong mo sa akin. Ayaw mo namang magpabayad kaya ganito na lang yung ginawa ko. Tsaka para na rin tumaba ka. Kasi nangangayayat ka na eh. Parang sira to. Mabuti na lang pala pinapasok ka ng landlady ko. Kilala kasi siya ng mama ko. Tsaka binigyan ko na rin ng pasalubong. Hayun, nanunuhol. Ang dami ko kasi natutunan sa'yo. Almost 80% ang nagugustuhan ko na ang math dahil sa mga natutunan ko sa mga itinuro mo sa akin. Dati hindi eh. Wala yun, Fernan. Okay lang naman. Hindi ko naman hinihingi to. Kaya nga ako na nag-usa nang sa ganun, makabawi naman ako ng konti sa utang na loob ko sa'yo. Hirap kayang bayaran ng utang na loob. Sira ka rin talaga, no? Hindi kasiraan ang pagtanaw ng utang na loob. Teka, Bakit ganyan ka makatitig sa akin? parang ngayon ko lang napansin. Palibasa sa school, nahiya akong titigin ka. Ang dami kasing nakatingin sa yung tao sa school. Uy, ano ka ba? Baka nasosobrahan ka na ng close sa akin, ha? Huwag mo nga akong titigan. Baka matunaw ako. Alam mo ata, maganda ka naman pala. Lalo na kung mag-aayos ka. Pero kahit hindi ka mag-ayos, natural yung ganda mo eh. Hindi naman. Huwag kang magbiro, Fernan. Hindi ako nagbibiro. Mas maganda ka kesa sa inaakala ng iba. Kaya lang, parang lagi kang tahimik at nagtatago. Bakit nga ba? Basta, hindi ko naman iniisip masyado yan. Pero dapat alam mo, may mga bagay na hindi natin kailangan itago.
Sige na, mag-start na tayo. Tutulungan na kita sa subject mo. Sure, sige. Salamat talaga, Ada. Alam ko na ikaw makatutulong sa akin. Pero, pwede ka naman kumain muna bago tayo magsimula. Sayang naman ang mga dala ko. Habang nagsisimula sila mag-tutor, lihim pa rin kinikilig si Ada. Pero pilit niya lang pinananatiling kalmado. Hindi niya maiwasan ang mga titig ni Fernan na tila may ibang sinasabi. Ngunit itinatago na lamang ang nararamdaman. Pinagtuunan na lamang ng pansin ang mga aralin nila. Pagkatapos ng tutor, nagpaalam na rin si Fernan sa dalaga. Hindi naman maipaliwanag ang sayang nararamdaman ni Ada. Habang kasama niya si Fernan, unti-unting gumagaan ang loob niya sa lalaki. Hindi niya namamalayan, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya dito. Sa labas ng inuupahang boarding house ni Ada, nakaparada ang motor ni Fernan. Pag-start niya ng motor, narinig niya ang sigaw ng isang babaeng kalalabas lang ng sasakyan. Sa di kalayuan din, galit na galit ito. Si Susette, na nakataas ang kilay na nag-aapoy sa galit. Bakit lumabas ka dyan? Anong ginagawa mo sa loob ng boarding house ni Ada? Sinusundan mo ba ako? Oo. Hindi ka pa nakontento sa school? Talagang pinuntahan mo pa siya rito sa boarding house niya? Huwag kang mag-iiskandalo dito. Alam mo naman nagpapatutor lang ako sa kanya. Don't overreact. Overreact? Matapos kitang makitang lumabas sa silid niya? Hindi ako mag-overreact? O sige, ipalagay na nating ako ang nakita mong lumabas sa kwarto ng isang lalaki. Hindi ka rin ba magre-react? Hindi. Lalo't alam ko kung bakit ka galing dun. Kung patuloy mong paiiralin ang kitid ng utak mo, walang mangyayari sa atin. Dapat nga matuwa ka. Dahil simula nang tinuruan ako ni Ada, nagiging mahusay na ako sa math. Nagiging mahusay ka na rin magsinungaling. Nagiging mahusay ka na rin mag-alibay. Binalaan na kita at binalaan ko na rin siya. Pero hindi pa na siya natakot. Gusto niya talaga akong subukan. Huwag kang mag-iiskandalo rito. Lalo't huwag mong guguluhin si Ada. Kung pinalampas ko ang unang ginawa mong pagpapaya sa kanya, ngayon hindi na. Bakit ba parang mas mahalaga pa sa yung babaeng yan? Selos ka ng selos ng walang dahilan. Wala akong ginagawa. Tinutulungan niya lang ako sa mga assignments ko. She just good at math. Yun lang. Kaya nga mas lalo akong naiinis, Fernan. Alam mong ayoko nakikipag-usap ka sa kanya. Bakit hindi ka nalang kumuha ng ibang tutor? Bakit ko gagawin yun? Lahi namang kukulam ang pamilya ni Ada. At ikaw, parang tanga na nagpapapaniwala sa kanya. Mabigat at parata ang mga sinasabi mo. Hindi mo lubos na kilala yung tao. Basta mo nalang pararatangan ng kung ano-ano. Alam mo kung sino yung nagbumukhang may problema? Hindi naman siya, kundi ikaw. Ilang beses ko nang naririnig mula sa mga tao. Nakakaiba ang pamilya ni Ada. Pati na ang lola niya. Kilala mang kukulam. Kahit patuto yan, I don't care. Wala namang kinalaman yun sa pagtulong niya sa akin. Hindi mo ko mapapaniwala sa mga walang kwentang pagsiselos mo. Hindi ito selos, Fernan. Hindi mo ba nakikita? Lumalayo ka na sa akin. Para kang sinasapian ng kung ano dahil sa babaeng yan. Ngayon sinasapian na naman. Ano ba pinagsasabi mo? Alam mo sa totoo lang napapagod na ako. Walang araw na wala kang isyo. Mga isyo na hindi mo naman kayang patunayan. Napapagod ka lang dahil sa kanya. Siya na naman. Wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Ada. Kung wala kang tiwala sa akin, mabuti pa siguro maghiwalay na lang tayo. Ano? Oo. Total wala ka naman tiwala sa akin. Tsaka isa pa, sobra na akong nasasakal sa'yo. Kung makaasa ka parang gusto mo na akong talian sa leeg. Gusto mo sundin ko lahat ng sinasabi mo. Dahil sa kanya. Oo, dahil sa kanya. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. No! Hindi ako papayag. Walang patutunguhan ang relasyon natin. Total, selos ka ng selos.
If you keep this up, mas mabuti pang kalimutan na lang natin ang lahat. Hindi ko tipong makipagrelasyon sa isang taong walang tiwala. Sa akala mo ba? Basta na lang ako papayag sa gusto mo? Hindi ako papayag! Wala kang magagawa kung ayaw ko na. Ikaw ang gumawa ng paraan para matapos ang lahat ng ito. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mong ito. Pagsisisihan yung dalawa. Ano gagawin mo? You'll see. You'll see what I can do. Huwag kang gagawa ng anumang ikapapahamak ng iba. No. Hindi ako papayag na maagaw ka lang ng kung sino-sino sa akin, Fernan. Lalo na ng babaeng mula sa lahi ng mangkukulam. Balik ko na siguro. Diyan ka na nga. Habang papalayo si Fernan, nananatiling nakatingin sa kanya si Suzette. Sobrang bigat ng kanyang dibdib dahil sa naging desisyon nito na makipaghiwalay sa kanya. Ang lalong hindi niya matanggap ang biglaan nitong pakikipaghiwalay sa kanya, lalo na ang masakit. Ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang babaeng labis niyang kinaiinisan. Kaya lalong nag-alab ang galit ni Suzette kay Ada. Tila hindi ito papipigil sa gagawin nito sa babae. Pinalipas niya lang ang ilang araw. Umaktong hindi naapektuhan sa breakup nila. Pero ang totoo, pinalampas niya lang ang pagkakataon. Naghihintay lang ng tamang tiyempo upang gawin ang kanyang masamang balak. Nagtataka man si Fernan sa pananahimik ng babae, pero kinakabahan pa rin. Dahil iniisip niya ang maaaring gawin ng babae kay Ada. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na ngang isinagawa ni Suzette ang kanyang masamang balak kay Ada. Kunyaring nakikipagkaibigan ito sa babae, pero ang balak nito, kunin lang ang loob ni Ada para maisagawa nito ang kanyang plano. Saktong pauwi naman si Ada sa boarding house niya nang may sasakyan na tumigil sa harapan niya. Sakay na! Iatid ka na namin pa uwi para hindi ka na maglakad. Salamat na lang. Kaya ko naman. Dako, huwag ka na mag-inarte dyan. Sumakay ka na. Gusto lang naman ng kaibigan ko na makipagmabutihan sa'yo kasi nga, iniisip ni Suzette, baka naman madaan sa mabuting usapan. Ayaw niya na gumawa ng daha. Sakay na. Malapit lang naman ako kasi sa amin. Ayan sis. Gusto ko rin namang maging kaibigan ka. Tama si Fernan. Mabuti kang tao. Ang dami mong tulong sa kanya para mag-excel siya sa math. Please, gusto ko lang bumawi sa'yo. Nirealize ko kasi na mali ang ginawa ko. Masyado lang ako nadala ng selos ko. Sige na, sakay na. Sige na nga. Total malapit lang naman ako. Sumakay si Ada pero nararamdaman niya ang tensyon sa loob ng sasakyan. Tahimik lang si Suzette sa pagmamaneho. Samantalang si Jaya patuloy lang sa pagsasalita. May mga ngiti si Jaya pero halatang pilit ang mga ngiti nito. Nagtatanong tuloy siya sa kanyang sarili kung bakit pumayag siyang sumama sa dalawa. Oy, Ada ha? Suko na ako sa'yo. Ngayon napatunayan ko na mas magaling ka kaysa sa akin. Kaya naisip ko rin, imbis na makipag-compete ako sa'yo,
Eh di makipagkaibigan na lang. Mahawala ako ng talino mo. Bakit ba ako sumakay dito? Bakit hindi ko man lang naisip kanina na parang may mali sa pagsakay ko sa kanila? Alam mo, Ada, alam mo hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit nakipaghiwalay si Fernan sa akin at ikaw ang dahilan. Pero hindi na ako nagtataka. Nararamdaman ko naman na may ginawa ka sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan. Ginayuma mo siya. Kaya bigla-bigla na lang siyang nagpasya na makipag-break sa akin. Bagay na hindi ko papayagan. Akala ko ba... Akala mo lang yon. Wala kaming interes na makipagkaibigan sa katulad mo. May lahing magkukulam. Sinasabi ko na nga ba? Ang matalino, natututo sa libro. Pero ang marunong, natututo sa karanasan. Matalino ka lang, pero hindi ka marunong. Dahil kung marunong ka, hindi ka sasakay sa kalaban. Matalinong bobo. Anong gagawin niyo sa akin? Teka, ibaba niyo na ako. Hindi dito yung daan papunta sa boarding house ko. Teka, saan tayo pupunta? Sa lugar kung saan pagsisisihan mo ang araw na nakipagmabutihan ka kay Fernan. Alam mo ba, malaking insulto sa akin ang ginawa ni Fernan. Ang makipag-break sa akin at ikaw ang dahilan ng paghihiwalay namin. Anong meron ka na wala sa akin? Eh, ang pangit-pangit naman ang itsura mo. Ang kapal ng labi mo. Ang kilay mo kulot na buhol pa. May malaking nunal sa mukha. Tapos ipagpapalit lang ako ng dahil sa'yo. Utang na loob. Pababain niyo na ako. Maglalakad na lang ako pa uwi. Itigil mo na ang kotse. Kinakabahan si Ada ng mga oras na yun dahil hindi niya alam ang gagawin sa kanya ng dalawa. Alam niyang may matinding galit ang dalawa sa kanya. Kaya sinisisi niya ang kanyang sarili sa naging pasya niya na sumakay sa kotse nito. Maya-maya pa'y huminto ang sasakyan sa isang madilim at tahimik na kalsada. Bumaba si Suzette. Binuksan ang pinto para kay Ada. Baba! Nanginginig si Ada habang bumababa. Hindi niya alam kung anong balak ni Suzette. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Nag-aabang sa susunod na gagawin ng babae. Lumapit si Suzette. Bago pa magkapagsalita si Ada, hinatak siya nito papunta sa isang madilim na lugar. Suzette, wag naman ganyan. Kawawa naman siya. Please, Suzette. Wala akong ginagawa sa inyo ni Fernan. Kung nakipaghiwalay man siya sa'yo, sigurado akong hindi akong dahilan ni Fernan. Bakit hindi na lang kayo mag-usap? Kung ano man yung binabalak niyo sa akin, please, wag niyo nang ituloy. Ada, alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Noong nakipaghiwalay sa akin si Fernan? At yun ang hindi ko matatanggap na ikaw ang dahilan ng pagkasira naming dalawa. Kaya ngayon, ikaw naman ang sisirain ko para layuan kanya. Tingnan natin kung magustuhan ka pa ni Fernan pagkatapos nito. Hawakan mo siya mabuti, Jaya. Hay ka! Teka! Okay na po, bigla! Bitawan niyo ako! Ano ba? Hindi ka na makakapala! Nasasaktan ako! Huwag mo na kasi subukin man Anong gagawin mo? Bitawan mo ako, Jaya! Ano ba? Ano ba? Malalaban ka pa, wala ka ng laban sa akin. Wala kang kalaban-laban. Bakla lang ako. Bakla lang puso ko, pero ang katawan ko malakas. Sige na, Suzette. Ibuhos mo ng asido sa mukha niya na lalong sisira sa pangit niya mukha. Tingnan natin kung hindi matakot si Fernan sa kanya. Wag! Maawa kayo! Pakiusap! Huwag niyong gawin sa akin to! Ha? Ang galing-galing mo, Meksena, Ada. Dapat matuto ka sa ginawa mo. Suzette, dalian mo na. Hindi na sa nakapalan. Ibuhos mo na. Heto na, oh! Aray! Ang sakit! Ang hagdan! Ang sakit! Ganyan katinding sakit na naramdaman ko nang iniwan ako ni Fernan. Pinalaan na kita na layuan mo siya. Pero hindi ka nakinig
sa akin! Pas ngayon, ikaw mismo ang aalis sa campus. Ikaw mismo ang lalayo kay Fernan. Pagkatapos ng lahat ng ito, babalik siya sa akin. At ngayon, hindi lang mukha mong sisirain ko, pati na rin ang buhok mo! Kakalbuhin kita! Habang ginigipit si Ada, hindi lang pisikal ang kanilang pananakita. Si Suzette ay nagpapakawala ng masasakit na salita habang ginugupitan ng buhok si Ada gamit ang gunting na dala nila. Kasabay nito, sinisigurado ni Jaya na hindi makakapanlaban si Ada. Hinahawakan siya ng mahigpit at pinipigilang makawala. Ano, Ada? Masaya ka na ba ngayon? Wala ka nang may pagmamalaki. Tingnan mo ang sarili mo. Nanginginig pa si Ada, basang-basa ng luha at takot, habang si Jaya at Suzette nagpapatuloy sa pagpapahiya sa kanya. Ang buhok niya ay nagkalat na sa kalsada, simbolo ng tuluyang pagkawasak ng kanyang dignidad. Tumawa pa si Jaya habang sinasabing, "Mula nang dumating ka sa campus, nawala ng lahat sa amin. Sa akin, ang pagiging top ko sa klase. Pero siya naman, nawala ang boyfriend niya. Kapag hindi ka umalis ng campus, hindi lang yan gagawin namin sa iyo." Pagkatapos gawin ng dalawa ang panggigipit kay Ada, matapos kalbuhin at buhusan ng asido ang mukha ni Ada, iniwan nila ang babae sa lugar na pinangyarihan. Halos walang katao-tao. Namimilipit pa rin sa sakit si Ada sa mga nangyari. Naisip niyang tawagan si Fernan ng alanganing oras. Kaagad naman itong tumugon gamit ang kanyang motor. Natunto niya ang kaibigan at ganun na lamang ang awang naramdaman nito. Agad namang dinala ni Fernan ang kaibigan sa ospital para malapatan ng lunas. Paging Dr. Santos, please proceed to the emergency room. Gumamit ng malakas na asido ang gumawa nito. Batay sa aming pagsusuri, parehong muriatic acid at sulfuric acid ang ibinuhos sa mukha ni Ata. Mga asidong lubhang mapanganib. Ano pong mangyayari sa kanya, Dok? Gagaling pa po ba siya? Malalim ang pinsalang dulot ng asido. Sinira nito ang mga tisyo sa balata. Kaya't posibleng magkaroon ng permanenteng peklat at pagkasira sa balata. Kailangan niyang sumailalim sa skin grafting procedure at maaring hindi na bumalik sa dati ang itsura ng kanyang mukha. Dok, anong mangyayari sa buhay ko ngayon? Kailangan mo maging matapang at harapin ang mga susunod na hakbang para sa iyong paggaling. Nanginginig si Ada habang pinoproseso ang sinabi ng doktor. Nakatitig si Fernan sa kanya, puno ng awa at galit sa mga may sala. Ada, hindi kita iiwan. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Lalaban tayo, Ada. Hindi natin palalampasin ito. Pagsasampa tayo ng kaso kina Jaya at Suzette. Hindi sila dapat makalusot sa ginawa nilang ito sa'yo. Fernan, paano kung hindi maniwala ang mga tao sa atin?
sila pa rin ang kinikilala sa campus. At ako, ganito na yung nangyari sa akin. Ada, tingnan mo yung ginawa nila sa'yo. Walang sino man ang may karapatan na gawin ng ganito sa'yo kahit na sino. Hindi ka dapat matakot. May ebidensya tayo. May mga sugat ka. May report ng doktor. Magagawa natin ang paraan para makakuha ng testimonya. Pero si Jaya at Suzette, marami silang kakampi. Baka matakot lang akong harapin sila. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Ada, hindi kita pababayaan. Magkakaroon ng hustisya ang ginawa lang ito. Hindi ko papayagang matakot ka o manghina. Kakampi natin ang batas. Ipaglalaban natin ang karapatan mo. Sige, gagawin natin. Dapat silang managot sa ginawa nila. Hindi ako makapapayag na matakot ako sa kanila. Tama. Magsasampa tayo ng kaso laban sa kanila. Titiyakin kong makukuha mong hustisya na nararapat para sa'yo. Determinado si Fernan na sampa ng kaso ang mga lumapastangan sa pagkatao ng kaibigan niya. Wala man silang relasyon noong mga araw na yun, pero labis ang kanyang pag-aalala dito bilang kaibigan. Samantala, hindi naman nakaligtas sa lola ni Ada ang nangyari. Kaya agad siyang tumungo sa ospital upang sunduin ang apo. Sinamahan naman ni Fernan ang kaibigan hanggang makarating ito sa bahay ng lola ni Ada. Matapos maisaayos ang lahat. Nagpasalamat naman ang lola ni Ada sa kanya sa paghatid nito sa kanila. Inengkaris nito ang lola ni Ada na magsasampa ng kaso laban sa dalawa. Pero pinigilan na lamang ng lola ni Ada. Iba rin kasi ang nais nitong gawin. Sa loob ng bahay ni Lola Saling, tahimik si Ada habang nagpapahinga sa sala. Nasa tabi niya si Fernan. Nagmamasid, puno ng pag-aalala. Apo, kumain ka na muna. Kailangan mong magpalakas. Salamat po, Lola. Hindi makatao ang ginawa nila sa'yo. Hindi sila mga tao, kundi mga demonyo sila. Walang taong maaapi kung walang nagpapaapi. Kapag may inapi, may gaganti. Lola, Pero kailangan po natin magsampa ng kaso sa kanila. Hindi pwedeng hindi managot si Jaya at Suzette. Hindi tayo magsasampa ng kaso sa kanila. Lola, anong ibig niyo pong sabihin? Hahayaan niyo lang ho yung ginawa nila sa apo niyo? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Matagal ko nang isinumpa ang daang yon. Ngunit kung ang dugo kong lalapastanganin, hindi ko hahayaang makalampas sila ng hindi nadaramang bagsik ng paghihiganti. Bawat sakit na ipinadama nila sa iyo, babalik sa kanila ng mas malupit, mas masakit, at walang patawad. Lubang nakatatakot ang mga binitiwan niyo pong salita. Pero mas makabubuti po siguro kung ipaubayan na lang natin sa mga alagad ng batas ang ginawa nila. Kung ilalagay niyo po sa kamay niyo ang batas... Huwag kang makialam. Ako ang masigit na nakakaalam at nararamdaman ng pinagdadaanan ng apo ko. Hindi basta-basta ang ginawa nila sa apo ko. Hindi ko ito mapapalampas. Lola, mali po ang paraan na gagawin niyo. Mali din ang ginawa nilang paraan para sirain ang mukha mo at kalbuhin ka ng ganyan. Iba ang hustisya sa akin. Alam ko kung anong kailangan kong gawin.
Hindi sapat para sa akin ang batas. Para sa ginawa nila sa'yo, Ada. At hindi ako matatahimik. Lola, hindi ko po gusto yung ganyan. Alam ko pong galit ka. Pero may iba po pong paraan. Ako ang maghahanap ng hustisya sa paraang alam ko. Matagal akong nanahimik, pero apo ko na ang kinanti at pinahirapan. Gagamitin ko ang lakas ko para protektahan ka, Ada. Pero Lola, may batas po tayo. Magsampa na lang tayo ng kaso. Titiyakin po natin na makakamit natin ng hustisya. Hindi na po kailangan gumawa kayo ng marahas. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat ng batas. May mga bagay na dapat ay tinatapos sa paraang mas direkta. Lola, ayoko na po ng gulo. Ayoko na po ng karahasan. Hindi ko kayang isipin na yung gagawin niyo ang alam kong gusto niyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga. Ako na ang bahala sa kanila. Kilala ni Ada ang kanyang lola. Noon pa man ay palaban na ito. Hindi ito pumapayag na hindi makaganti sa mga taong umaapi sa kanyang pamilya. Alam rin ni Ada na mangkukulam ang kanyang lola, kaya natatakot siya sa maaaring gawin ito. Pero wala nang nagawa sina Fernan at Ada sa nais ng lola niya. Umalis itong hindi nila alam. Inuna nito ang baklang si Jaya na tumulong para saktan ang kanyang apo. 10 oras ng gabi, tahimik ang buong paligid. Si Jaya ay nakahiga sa kanyang kama. Nakapikit na, pero hindi pa rin tuluyang nakatutulog. Biglang may narinig siyang malakas na katok mula sa labas ng kanyang pintuan na siyang gumising sa kanya. Sino ba yan? 10 oras ng gabi, buwisit. Patuloy ang malakas na katok na tila pilit at gustong pumasok. Bumangon si Jaya. Galit na galit at dali-daling lumapit sa pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Lola Saling. Nakatatakot ang itsura ng matanda. Magulo ang buhok, malalim ang mga mata na tila puno ng galit. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagugutom ako. Baka naman pwede akong makahingi ng pagkain. Ano? Wala akong oras para sa mga baliw na katulad mo. 10 oras ng gabi, storbo ka? Maghanap ka nga sa iba dyan. Baka may awa sa'yo. Dahil sa kadamutan mo, makikita mo rin ang resulta ng mga ginawa mong kasamaan. Kung gaano kapangit ang budhi mo, ganun din kapangit ang mukha mo. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Biglang kinilabutan si Jaya. Tila hindi inaasahan ang bigat ng mga sinabi ng matanda. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit pa ipinakita niyang wala siyang pakialam, pero ramdam niya pa rin ang ibang klaseng puot na dala ng matanda. Ano ba pinagsasabi mo? Baliw! Pagkasara ng pinto, hingal na bumalik si Jaya sa kama, pero hindi maalis sa isip niya ang takot sa itsura ng matanda at ang mga sinabi nito. Nagsimula siyang makaramdam ng takot at pilit na nilalabanan ang mga ito. Sa labas ng bahay, habang lumalakad si Lola Saling palayo, mabigat ang kanyang loob na puno ng galit. Sa isip niya, malinaw ang kanyang plano. Ibabalik ko sa inyo ang pang-aaping ginawa niyo sa apo ko.
Walang makatatakas sa paghihiganti ko. Habang dumidilim ang kalangitan, lumalim ang galit ni Lola Saling. Para sa kanya, ang hustisya ay hindi hinihintay, kundi kinukuha sa paraang alam niya. Samantala, kinikilabutan naman si Jaya sa loob ng kanyang silid. Sa kabilang dako naman, gabi na at tahimik ang paligid. Pero si Susette hindi makatulog. Hawak niya ang telepono at tumawag siya kay Jaya. Umaasang may makukuhang sagot sa kanyang pagkabalisa. Jaya, hindi ako makatulog. Ano bang pwede kong gawin para makatulog ng maayos? Ha? Naku, wala akong alam dyan. Bakit hindi ka makatulog? Para bang may mabigat na bumabagabag sa akin. Hindi ko maintindihan. Susette, baka kaya hindi ka makatulog dahil kay Ada? Si Ada? Anong magagawa ni Ada? Takot tingin sa atin. Wala na siyang mukhang maipapakita. Ano kung may ginagawa siya ngayon? Kung nagiganti siya sa atin, matapos natin siya kalbuin at buhusan ng asido, matagal na siyang hindi nagpapakita o nagpaparamdam. Baka nagpaplano siya ng masama. Huwag kang ang praning, Jaya. Tapos na si Ada. Nasira na ang buhay niya. Saan naman siya pupunta? Hindi na siya magpapakita dahil wala na siyang mukhang ihaharap. Hayaan mo na siya. Oh. Jaya! Jaya, tulong, may tao sa labas. Hindi ko alam kung sino to. Tulungan mo ako! Susette, ano nangyayari sa iyo? Sino na dyan? Sabihin mo! Ngunit wala nang sumagot mula kay Susette, kundi mga sigaw at takot. Napatayo si Jaya, nanginginig dahil sa takot. Hindi alam kung anong gagawin o kung sino ang pwede niyang takbuhan. Samantala, nang buksan ni Susette ang pinto, isang matandang babae na galit ang muka ang tumambad sa kanya. Galit na galit ang muka, parang isang mangkukulam sa dilim ng gabi. Ang mga mata ng matanda ay tila nasusunog sa puot. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Kung anong panukat ang ginamit mo sa apo ko, yun din ang ipapanukat na gagamitin ko sa'yo. Akala mo ba matatakot ako sa mga drama mo, Lola? Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Baka hindi mo alam kung sino ako, ha? Tatawag ako ng pulis kung hindi ka aalis dito. Ngayon din! Tatawag ka ng pulis. Wala silang magagawa para protektahan ang mga sumpa ng iyong sariling kasamaan. Hindi mo ba naiisip na ang ginawa mo kay Ada? Winasak mo ang kanyang mukha. Sinira mo ang kanyang buhay. Ngayon, sisiguraduhin kong ikaw ang magdurusa. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Hindi mo ko kayang takutin. Mga sinaunang pamahiin lang yan. Umalis ka na kung ayaw mong ako pang magpatapon sa'yo. Akala mo ba, lahat ng bagay ay nalulusutan ng tapang at yabang? Huwag kang magpanggap, Susette. Alam kong takot ka. Takot ka dahil alam mong totoo ang sumpa ko. Kung gaano mo sinira ang buhay ng apo ko, ganun ko rin sisirain ang sayo. Hindi mo may tatagong pangit mong butihi. Magpapakita yan sa iyong katawan. Ano akala mo sa sarili mo? Hindi ako natatakot sa iyo, tanda, ah. Alis!
Hindi ako aalis hanggat hindi ko na ipapasa sa iyong sumpa. Manood ka, Suseta. Magkikita tayong muli sa bangungot mo. Sisimulan mong makita ang bawat pagdilat mo kung paano ka unti-unting masisira. Puisit ka! Isa kang baliw. Hindi ako tatalaban ng mga sinabi mo. Hindi totoong sumpa. Hindi totoo. Hindi! Aanihin mo ang kasamaang hinihasik mo. Mas matindi pa ang bagsik ng balik nito sa'yo. Tandaan mo yan! Isinusumpa ko kayong lahat na umapi sa apo ko! Biglang kumulog at kumidlat sa labas. Iniwan ni Lola Saling si Susette na nagmamatigas pa rin. Pero sa loob ng bahay, alam ni Susette ang takot ay hindi madaling mawala. Maya-maya pa'y dumating na ang kaibigan nitong si Jaya. Sakay ng motorsiklo nito. Natatakot man pero pilit na nilalabanan. Lola, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas, oh. Bakit sinuon niyo ang lakas ng ulan? Magkakasakit kayo niyan. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Nagawa ko na ang nararapat. Nagawa ko na ang parte ko. Mananahimik na ako. Dahil alam kong hindi ka na nila guguluhin. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Ano pong ginawa niyo? Ginawa ko lang ang nararapat. Gawin mo rin ang tama, Ada. Oras na para sila'y panagutin. Fernan, tulungan mo ang apo ko na makapagsampa ng kaso laban sa kanila. Lola, anong ginawa mo? Sabihin mo sa akin, Lola. Nag-aalala ako para sa'yo. Wala kang dapat na ikabahala, Apo. Naglagay lang ako ng pataba. Para mamunga ng mataba at marami ang kanilang itinanim. Depende ang kanilang aanihin. Kung mabuti ang kanilang inihasik, mabuting kanilang aanihin. Pero kung masama ang inihasik, masama rin ang kanilang aanihin. Kung nagtanim sila ng hangin, bagyong kanilang aanihin. Pataba? Lola, anong ibig niyo pong sabihin? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, Apo, ay gawin mo ang nararapat. Huwag kang matakot. Kaya mo ito. Pero Lola, sigurado ka ba? Hindi ko po kasi maiwasang hindi mag-aalala para sa inyo. Huwag mo na akong intindihin. Okay lang ako. Bukas na bukas din. Gawin nyo na rin ang nararapat. Alam ni Ada at nararamdaman niya na may ginawang hindi maganda ang lola niya. Pero sigurado naman siyang hindi ilalagay ni Lola sa linya ang bata sa kanyang kamay. Subalit ang kinatatakutan ni Ada ang magiging resulta ng ginawa ng kanyang lola. Kilala niya ito. Matindi ang kapangyarihan nito sa kulam, ngunit mas mapanganib ang balik nito sa kanya. Alam ni Ada kung mangyayari iyon, hindi maganda ang magiging kapalit para sa kanyang lola. Kinaumagahan, magkasama sina Fernan at Ada sa presinto upang ipresenta ang mga dokumentong nagpapatunay ng ginawa ni na Susette at Jaya sa kanya. Habang naglalakad sila papunta sa himpilan ng pulisya, ramdam ni Ada ang bigat ng dibdib. Alam niyang hindi lang ang legal na laban ang kailangan niyang harapin. May anino ng kulam na nakalutang sa kanilang paligid, ang sumpang iniwan ni Lola Saling kay Susette. Sa loob ng presinto, tinanggap ng pulisya ang ebidensya.
mga larawan ng pagkasunog ng mukha ni Ada dahil sa pagbuhos ng asido, pati ang mga medical records na nagpapatunay ng grabing pinsala at pagkalbo dahil dito. Kasama na rin ang mga testimonya ng mga nakakita sa insidente. Matibay ang mga dokumentadong isinumite ni na Fernan at Ada. Malakas ang ebidensya ninyo. Sabi ng investigador habang tinitingnan ang mga dokumento. Pwedeng kasuhan ng serious physical injury si na Susette at posibleng prostrated murder dahil sa intensyon itong magdulot ng permanenteng pinsala o kamatayan sa iyo. Isa pa, dahil may plano at magkasabwat si Jaya at Susette, pwede rin itong maging conspiracy to commit crime. Habang nagsasalita ang pulis, nararamdaman ni Ada ang panginginig ng kanyang kamay. Alam niyang hindi lang sa korte ang laban, kundi ang kanyang kalooban. Paano kung bumalik ang ginawa ng kanyang lola kay Susette? Paano kung ang sumpang binitiwan ng lola niya magkaroon ng epekto sa kanilang lahat? Si Fernan naman, hawak ang kamay ni Ada. Tahimik na nakikinig habang naglalatag ng posibleng kaso ang pulis. Ramdam niyang napakabigat ang sitwasyon, ngunit hindi sila umatras. Alam nilang kailangan nilang panagutin sina Susette at Jaya sa ginawa nito kay Ada. Kailangan nating mabalidate ang mga testimonya at makuha ang salaysay ng ibang witness. Pero base sa ebidensya, may malakas kayong laban. Susette and Jaya can face imprisonment for several years if found guilty. Habang naririnig ni Ada ang mga salitang yun, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang magiging takbo ng hinaharap. Haharapin nila ang hustisya o mas matindi pa ang bagay sa likod ng mga aninong gumagalaw sa buhay nila. Matibay ang naging testimonya ng mga witness laban kina Susette at Jaya. Hindi nila inaasahan na merong nakakita sa kanilang ginawa. Galit na galit si Susette nang malaman ito. Alam niyang oras na mabalitaan ng kanyang mga magulang. Tiyak na isusumpa siya ng mga ito. Sa kabilang banda naman, si Jaya ay nagsimula ng manisi kay Susette. Sana hindi na lang tayo nagbuhos ng asido, Susette. Kinalbo na lang sana natin. Ngayon, wala na tayong magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari. Ano to? Masakit! Maya-maya may napisak na bukol at sumabog ito ng matinding kirot. Hindi inaasahan ni Susette ang amoy. Napakasangsang. Mas malala pa sa isang pigsa. Nanginginig siya at takot na takot. Galit na galit din habang ang likido mula sa bukol na tumulo pababa na sa kanyang batok. Iyo! Ano nangyari sa'yo? Abaho! Aray! Meron din ako, Susette! Hindi ko napansin ito! Ano ito? Kadiri! Si Jaya ay nataranta na. Nangangalumata habang hinahaplos ang isang bukol sa kanyang sariling ulo na ngayon ay sumasakit na rin. Nang mapisa ito, naramdaman niya rin ang masakit at sobrang baho ng lumabas dito. Yakap-yakap ni Susette ang sarili, nanginginig at takot na takot at may pagkasuklam sa nangyari sa kanila. Susette! Ito na yata yung karma sa atin! Susette! Kinakarma na tayo! Hindi ako papayag. Hindi ito totoo. Ang lola ni Ada, siyang may kawa nito. Hindi ito nangyayari nang wala siyang kinalaman. Susette, uminaw ka! Anong kaso isasampa natin sa lola ni Ada? Wala tayong ebidensya. Wala tayong laban doon. Sakala mo kaya paniniwala tayo ng mga pulis? Ngunit sa kabilang banda, sina Ada at Fernan, alam nilang sila ay may matibay na ebidensya laban kina Susette at Jaya.
Hindi nila kailangan ng kulam o sumpa para makakuha ng hustisya. Ang ginawang pananakit kina Ada at pagbuhos ng asido at ang pagkakalbo sa kanya ay sapat ng dahilan upang mapanagot ang dalawa. Yun ang tunay na batik ng kasamaan ng kanilang ginawa. Habang pinanunood nila Ada ang paghahanda ng mga dokumento ng pulisya, alam niyang hindi lamang sa korte matatapos ang laban na yun. Haharapin ni Suzette at Jaya ang galit ng batas. Pero mas malala ang pagdating ng karma na hindi nila maaring takasan. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakulong sina Jaya at Suzette na halos makalbo na rin ang ulo dahil sa hindi maipaliwanag na sakit na dumapo sa kanilang ulo. Pagkatapos ng lahat ng ito, umuwi na si Ada kasama si Fernan habang ang sugat sa mukha ni Ada ay unti-unti na ring naghihilom. Hindi alam ni Ada na sa kanyang pag-uwi, masasaksihan niya ang mas pinakamatinding pakiramdam na nangyari sa kanyang buhay. Nang marat na niyang sobrang baho sa loob ng bahay ng kanyang lola. Lola, anong nangyari sa'yo? Bakit may sugat kayo? At ang baho! Ito na ang balik sa akin ng lahat ng ginawa ko. Madalas kong sinasabi sa iyo, kung ano man ang kasamaang ginawa ng tao, babalik at babalik din sa kanya. Marahil ito na ang hudyat upang tuluyan ko nang isuko sa Diyos ang kakayahan ko sa pangkukulam at kailanman ay hindi ko nababalikan. Dadalhin namin kayo sa doktor, Lola, para masuri kung ano talaga yung sakit mo. Kailangan magamot ka. Wag na. Ito na ang pagdidisiplina ng Diyos sa akin. Kung nagkasala sina Suzette at Jaya sa iyo, ako, nagkasala din ako sa Diyos. At mas marami akong kasalanan. Kung ito ang parusa ng Diyos sa ginawa ko, tatanggapin ko. Mapatawad lang ako ng Diyos. Lola, hindi kita kayang pabayaan ng ganito. Kailangan mo magpatingin sa doktor. Hindi ito basta-basta, Lola. Ayokong mawala kayo. Apo, hindi mo na kailangang mag-alala. Alam ko na ang nangyayari sa akin. Itong kapalit ng pagiging mangkukulam ko. Marahil ay oras na para tumigil ako. Hindi, Lola. Hindi ako papayag. Hindi ito tungkol sa kulam. Hindi ito sumba, Lola. May paraan pa para magamot ka. Kailangan lang natin malaman kung ano talaga yung nangyayari sa'yo. Apo, hindi ba't sabi ko sa iyo, ang bawat pagkakasala ay may parusa. Ginawa kong hindi tama. Ginamit ko ang kapangyarihan ko sa masama. Kaya ngayon, tanggap ko na. Handa akong harapin ang balik nito. Pero hindi mo to kasalanan, Lola. Ginawa mo lang yung para protektahan ako. Hindi ko kayang makita kang magdusa ng ganito, Lola. Ayoko nang makita kang nahihirapan. Ang totoo, Apo, hindi ko na ito lalabanan. Ang Diyos sigurong nagpaparamdam sa akin na dapat akong tumigil. Alam kong mali rin ang ginawa ko. Kahit pa para sa iyon. Kung may kasalanan sila Suzette at Jaya, may kasalanan din ako. Fernan! Tulungan mo ako, Fernan! Hindi ko kayang makita ang lola kong ganito. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Lola! Sige, dadalhin natin siya sa doktor para gumaling siya. Apo, tanggap ko na ito. Hindi ko kayang iwasan ang kapalaran ko. Nagkasala ako at ito ang kabayaran. Lola! Mahal kita, Lola! Hindi ko hahayaan na ikaw lang ang magdusa. Kaya pa natin to, Lola. Hindi ko papayagang dito magtatapos ang lahat. Hindi ito ang parusang nararapat para sa'yo.
Apo, salamat. Pero tandaan mo, ang bawat pagkilos ay may balik. Huwag kang matakot sa resulta ng ginawa ko. Patawad at huwag mong kalilimutan na mahal kita. Hindi matanggap ni Ada na wala siyang magawa para sa kanyang lola para gumaling ito. Nagpupumilit siyang isama ito sa doktor kasama si Fernan. Sa klinik, habang naghihintay ng resulta, naramdaman ni Ada ang bigat ng sitwasyon. Nang dumating na ang doktor, inilahad na nito ang tunay na kondisyon ng kanyang lola Saling. May diabetes ang lola mo, Ada. Ang mga sugat ay komplikasyon ng kanyang sakit. Kailangan natin itong gamutin agad bago pa lumala. Gulat at lungkot ang naramdaman ni Ada. Hindi ito katulad ng inaakala nilang epekto ng kulam o sumpa, kundi isa palang seryosong kondisyon. Si Lola Saling naman, tahimik lang na nakikinig na tila ba tanggap na ang kanyang kapalaran. Apo, marahil ito na ang paraan ng Diyos para ipakita sa akin na dapat ko nang itigil ang pangungulam. Ang bawat pagkakasala ay may parusa at handa akong tanggapin ito. Habang hinahaplos ni Lola Saling ang kamay ni Ada, alam niyang may mga sugat sa kanyang katawan na hindi lamang tanda ng kanyang pisikal na sakit, kundi ng kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Sa kabila nito, handa siyang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Handa na siyang tanggapin ang kapatawaran at ang parusa ng Diyos sa kanyang kasalanan. Nang sinabi ng doktor na diabetes ang tunay na sakit ni Lola Saling, hindi na rin mawala ang bigat sa puso ni Ada. Hindi ito sumpa, ngunit isang tanda ng pagkabulok ng katawan, tulad ng mga kasalanan na unti-unting kinakain ng kaluluwa. Alam ni Ada na may oras pa upang alagaan ang kanyang lola, ngunit sa loob-loob niya, mas may aral pang malalim na natutunan. Sa huli, naramdaman ni Ada ang presensya ng Diyos sa kanilang sitwasyon. Kung ang bawat kasalanan ay may parusa, alam din niyang merong kapatawaran sa ilalim ng biyaya ng Diyos. At sa sandaling yun, habang yakap-yakap niya ang kanyang lola, nagdasal siya para sa kapatawaran. Hindi lamang para sa kanyang lola, kundi para sa kanilang pagkakamali. Alam niyang sa kabila ng lahat, ang kapatawaran ng Diyos ang magpapalaya sa kanila. Sapagkat ayon nga sa kasulatan, sapagkat ang sino mang naghasik ng masama ay mag-aani din ng kasamaan, ngunit ang sino mang nagtatanim ng mabuti ay tatanggap ng buhay. Dito nagtapos ang kwento ng maglola. Natapos ang lahat sa isang tahimik na panalangin, isang panalangin may pag-asa at kapatawaran.